Okay, so bago po yung lahat, syempre nais ko muna kayong batiin ng isang mapagpalang umaga. Okay, so bago po ang lahat, ulitin ko lang, nais ko kayong batiin ng isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ngayon, bago natin umpisahan yung ating talakayan, no? Syempre, mag-umpisa yan sa pambungad na panalangin. Kung meron po kayong prayer, sige, manahimik tayo ng kaunti. Para at least, di ba, masambit natin yung mga prayer o dinadalangin natin sa Panginoon. Okay, so pagkatapos ng ating pambungad na panalangin, sabay-sabay naman nating talakayin ang pagbabalik tanaw natin. Okay, sumabay na lang po kayo. So ito po yung tinatawag nating pagbabalik aral. Okay, since hindi tayo nagkita last week or ngayong week na to, kaya kailangan na po natin ng recorded discussion in order for you na hindi kayo mahuli sa ating mga talakayan. Okay? So, pakinggan nyo pong mabuti para sa unang katanungan since natalakay na po natin ang iba't ibang mga teoryang pampanitikan, tama? At kung hindi ako nagkakamali, isa yan sa naging behikulo or naging rason ng inyong pagsasadula. Okay? So, alamin muna natin yung iba't ibang mga teoryang pampanitikan, okay? Para sa unang katanungan, ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo. Anong tawag sa teoryang yon? Okay, yun po yung tinatawag nating humanismo. Okay, next po tayo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita ang realidad ng buhay. So, anong tawag doon? Okay, good. Ito yung tinatawag po nating realismo. Next po tayo. Ang layunin ng panitikang ito ay ipakita na iangat o magkaroon tayo ng pantay na pagtingin sa ikatlong lahi. Anong tawag doon? Okay, ito po yung tinatawag nating teoryang queer. Next po tayo. Okay? Ang layunin ng panitikan o teoryang ito is ipakita na magkaroon naman tayo ng pantay na pagtingin sa mga kababaihan. Kaya nga sabi dito, babae ka, hindi babae lang. Anong tawag doon? Okay, good. The teoryang feminismo. Next po tayo, sige last. Okay? Ang teoryang ito o ang layunin ng teoryang ito ay ipakita ang pamantayan o sukatan ng pagkatama o mali ng isang sitwasyon o kaya ng isang desisyon. Anong tawag doon? Okay, good. Ito yung tinatawag nating teoryang moralistiko. Ngayon, no, batid kung alam na ninyo ang ating nakaraang talakayan. Okay? Kung kaya't, bago tayo dumako sa ating pinakatalakayan, ay magkakaroon muna tayo ng isang tinatawag nating motibasyon. Okay? At ang motibasyong ito ay pinamagatan kong singmoto. Okay? Ito po yung pamagat niya, singmoto. So, meron akong mga awitin dito. Okay? Para sa panuto, mayroon akong linya ng kanta na ipapakita at ang kailangan nyo lang gawin ay hulaan kung ano ba yung pamagat ng titulo o kanta. Okay? So, since it's a recorded discussion, so technically, no, makikita na natin yung mga pamagat ng kanta. Okay? So, example dito, I have here yung sa ugoy ng duyan. Kung mapapansin ninyo, sana'y di magmaliw ang dati kong araw ng munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. So, yung title po ng kanta, Sa Ugoy ng Duyan. Okay? So, yan po yung unang awitin natin. Sayang lang, no? Sayang lang. Kasi hindi siya face-to-face na na-discuss. Para at least, di ba, makapagkanta sana kayo. Okay? Pero anyway, okay lang yun. Kasi kailangan nating maghabol ng mga oras, di ba? So, kailangan. So, okay lang naman. Okay, next na awitin po tayo. Okay. So, ito, iingatan kayong title niya. So, pag ganito siya, may nagmamahal, aakay sa'yo,
Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda. Pangarap ko ay makamtan ko na. So, yung title po niyan, Iingatan Ka. Okay? So, yan po. So, base sa mga motibasyon, base sa awitin na naganap, 'di ba? Makikita naman natin kung saan nga ba patungkol yung pag-uusapan natin for today. Pero sabi ko nga, brace yourself as this literature will give us realization and makes our hearts cry and broken. Ngunit isa lang ang sigurado. Ang akda ay magbibigay ng panibagong aral na maaari nating gamitin sa pakikidigma sa mga hamon ng buhay. Ang tanong, handa na ba kayong malaman ang akdang ating tatalakayin sa araw na ito? Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, pasabi nga ng aba, syempre po. Okay? Kasi, ang pamagat ng tatalakayin natin for today ay pinamagatang larawang itim. Okay? So, ulitin ko lang po, ang pamagat ng akdang tatalakayan natin for today is larawang itim. Ngunit bago yan, meron akong nais itanong sa inyo. Ano yung unang pumapasok sa inyong isipan kapag naririnig ninyo ang salitang larawang itim? Sige nga, subukan nyo. Anong pumapasok sa isipan ninyo kapag naririnig ninyo ang larawang itim? Okay, ayan, napakahusay ninyo. Mamaya, alamin natin yung koneksyon ng inyong kasagutan sa ating paksang tatalakayin. Sabi nga nila, ang panitikan ay sumasalamin o refleksyon ng buhay ng mga tao. At isa sa uri ng panitikan ay ang prosa o tuluyan na siyang kinabibilangan ng maikling kwento. Ngunit, espesyal ang ating maikling kwentong tatalakayin sapagkat ito'y nagmula sa Pampanga at ito'y pinamagatang larawang itim. Okay? Hanggat maaari, no, nais nating kuhanan tayo ng malinaw na larawan. Ngunit bakit kaya sa akda nagiging itim ang larawan? Ano ba ang sinisimbolo ng larawang itim? Yan ang ating aalamin maya-maya. Bago natin sisirin ang akda, umpisahan muna nating alamin kung sino nga ba ang tao sa likod ng akda. Ay, sino pa ba dyan yung walang jowa? Sige nga, patingin ako. Sinong walang jowa dyan? Okay, meron sana akong irereto sa inyo. Handa na ba kayong makilala siya? Okay, tamang-tama. Siya nga pala, si Juan Crisostomo Soto. Isinilang siya sa Santa Ines, Bacolor, Pampanga noong January 27, 1867. Siya ang tinaguriang ama ng panitikang Kapampangan. Isa siyang manunulat, makata, mandudula, editor sa wikang Kapampangan. Ulitin ko lang, ang tao sa likod ng akda ay si Juan Crisostomo Soto. Siya ay isinilang sa Santa Ines, Bacolor, Pampanga noong January 27, 1867. Isa po siyang makata, mandudula, editor at manunulat sa wikang Kapampangan. Siya ang tinaguriang ama ng panitikang Kapampangan. Okay? So far, clear na po ba tayo sa tao sa likod ng akda? Nakukuha po ba? Kung gayon, dumako naman tayo sa mga talas-salitaan. Ulitin ko lang, dadako na po tayo sa mga talas-salitaan. Para sa unang talas-salitaan, no, ito yung salitang natigmak. Ulitin ko lang, ang unang talas-salitaan ay natigmak. So, kapag sinabi nating natigmak, okay, ito yung napuno o kaya bumabad. Pero bago yan, sabihin ko lang kung bakit may talasalitaan. May talasalitaan kasi may mga pagkakataon wherein may mga salita na may mga salita wherein naglilid ng confusion sa mga mambabasa. Kasi hindi sila familiar sa kanila. So, napakahalaga na bigyan natin ng pagpapakahulugan ang mga talasalitaan para
matanggal yung confusion sa isip ng mga mambabasa. Okay? So, unang talasalitaan natin is natigmak. So, kapag sinabi nating natigmak, ito ay may kahulugan na bumabad o kaya napuno. Ngayon, gagamitin ko siya sa pangungusap. And then, kayo yung bahala na magbigay ng sarili nyong example gamit yung word na yon. Example, natigmak ang kanyang dalang timba kung kaya't natapon ng tubig. Okay? So, nakita natin yung word. Kayo naman, gamitin nyo nga sa pangungusap ang word na natigmak. Sige, kahit isulat nyo na lang dyan, okay lang. As long as nagamit nyo siya. Next po tayo, let's have the word tumatangis. Pag sinabi nating tumatangis, ang kahulugan niya, merong kinalaman sa pagluha, pag-iyak. Okay? Example, tumatangis ang ina sa pagkawala ng kanyang anak. Okay? So, yun po yun. So, gawa kayo ng sarili ninyong example gamit yung word na tumatangis. Okay? Sige, kahit ilista nyo na lang dyan. Kasi hindi ko naman makikita since recorded discussion tayo. Next naman tayo. Karwahe. I'm sure familiar kayo sa karwahe. Kasi ang karwahe ginagamit siya kapag merong nililibing na patay. O kaya naman, sa palengke, di ba may mga karwahe, yung hila-hila ng kabayo, yung sasakyan siya na pangkalupaan, tapos mayroon siyang kabayo sa harap. And that is karwahe. Okay, magbibigay ako ng example gamit yung word na karwahe. Karwahe ang paboritong sasakyan ng apo ni Lola Feli. Okay, so yun po yun. Next na talasalitaan tayo, we have the word nasiraan ng bait. Okay? Pag sinabi nating nasiraan ng bait, ito may kinalaman to sa pagkabaliw, pagkawala ng katinuan. Okay? So example, nasiraan ng bait ang ina sa pagkawala ng kanyang nag-iisang anak. Okay? So, yan po yung mga talasalitaan natin sa akdang larawang itim. Ngayon, nabigyan na natin ng kahulugan at halimbawa ang mga talasalitaan na maaaring maging balakid, batid kung malinaw na sila sa inyo. Tama ba? Malinaw na ba tayo sa talasalitaan? Nagkakaintindihan po ba tayo? Pasensya na, medyo mahiingay kasi nga nasa school ako Sa school ko nire-record. Okay, nagkakaintindihan? Ngayon naman, dumako na tayo sa mga tauhan na magmamaneho o magpapatakbo sa kwento. Unahin natin ang ina. Okay, babasahin ko. Ang pangunahing tauhan ay isang ina na kung saan binayayaan siya ng Diyos ng kagandahang anyo. Subalit sa likod ng kanyang malanghel na mukha ay pangit ang kanyang nararanasan sa buhay kasama ang kanyang anak. Ngayon ang tanong dyan, ano kayang pait ang nararanasan ng ina sa kwento? Anong klaseng ganda ang taglay niya na hindi maipinta ng kahit sinong pentor? So yan yung aalamin natin maya-maya. Sumunod na tauhan ay ang anak. So babasahin natin. Ang pangalawang tauhan ay ang bata. Siya ay isang musmos na humihingi ng pagkain sa kanyang ina. Siya ay nakatulog ng gutom. Bakit kaya naging musmos ang bata? Anong dahilan ng kanyang kagutuman? Yan din ang ating aalamin maya-maya. Ikatlo, ang lalaki sa karwahe. Okay, pakibasa. Isang karwahe ang padating na hila-hila ng dalawang malulusog na kabayo. Sakay nito ang isang lalaki. Siya ang taong may ginawang masama sa pangunahing tauhan. Okay? So, lalaki sa karwahe. Sino ka nga ba talaga? Ano bang ginawa mong masama sa ina sa kwento? Iyan ang ating aalamin maya-maya. Ngayon, dumako na tayo sa pagtalakay sa paksa. Okay, sa pagtalakay sa paksa, dito kung mapapansin ninyo, di ba?
Hinati ko sa 4 na bahagi ang akda, at bawat bahagi ay may mga larawan na kung saan sila ay may koneksyon sa naging kaganapan sa akda. So, ang kailangan nyo lang gawin yan, isulaan kung ano ba ang sinasabi o nais bigyang diin ng mga larawan sa bawat bahagi. Ngayon ang tanong, maliwanag po ba tayo sa panuto? Inuulit ko, hinati ko sa 4 na bahagi ang akda, at bawat bahagi ay may mga larawan na kung saan sila ay may koneksyon sa naging kaganapan sa akda. So, ang kailangan nyo lang gawin ay hulaan kung ano mga sinasabi o nais bigyang diin ng mga larawan sa bawat bahagi. Maliwanag po ba tayo sa panuto? Nagkakaintindihan ba? Okay, so malinaw. Okay, so tingnan na natin ano ba yung nangyari sa unang bahagi. Based from the picture itself, ayan o, unang bahagi, meron tayong tauhan na ina, and of course, ang anak. Ano kaya yung hinihingi ng bata? Sa tingin ninyo? Sige, mag-isip muna kayo kung ano ba ang hinihingi ng bata dyan. Okay, so ganito po yan. Makinig kayong mabuti. Pakinggan nyo pong mabuti ang unang bahagi ng akdang larawang itim. Para sa unang bahagi, mapapansin natin sa larawan na pilit yanayaya ng bata ang ina. Dahil ito'y nagugutom na. Kaya nga pansinin ninyo, parang gusto niya ng gatas. Kasi nga, gutom na siya. Walang magawa ang ina kung hindi manahimik na lamang at umiyak, sapagkat hindi niya mabigyan ng pagkain ang kanyang mismong anak. Halos mabiyak na nga ang kanyang dibdib dahil sa sobrang sakit ng kanyang pag-iyak. Sinabi ng ina sa anak, "Tignan mo ang dibdib ko o ang suso ko. Wala nang mailabas na gatas. Gutom din ako." Pinagmasdan na lamang ng anak ang kanyang ina hanggang sa makatulog ito ng gutom. Masarap ang tulog ng bata. Kahit papaano ay nakalimutan niya ang gutom. Hinalikan ng ina ang kanyang anak at ito'y umiyak sapagkat wala man lang siyang mabigay na pagkain sa kanyang anak. At yun ang naging kaganapan sa unang bahagi. Pilit na humihingi ng pagkain ang anak, ngunit ang ina ay walang magawa kundi umiyak. Okay, so yun po yung nangyari. Tapos, nakatulog ng gutom ang bata dyan. Okay, so next naman po tayo sa pangalawang bahagi. Okay, ayan o, based sa picture, hindi ko mahihingi yung mga saloobin o pananaw nyo base sa larawan na to. Pero ang gusto ko lang, makinig po kayong mabuti. Sige, tingnan natin ng mabuti ang ikalawang bahagi. Kung mapapansin ninyo, no? Parang kinakausap niya yung sarili niya, di ba? Okay, para sa ikalawang bahagi, nasabi sa akda na kung susubukan mong kunan ng larawan ang kanilang sitwasyon, ito'y nakakakilabot. Walang pintorang makakapinta ng sakit o pait ng kanilang sitwasyon. Walang kulay ang babagay, sapagkat ang kanilang pinagdadaanan ay puno ng sakit at kalungkutan. Sapagkat sino ba naman ang hindi maawa sa anak na nakatulog ng gutom at sa inang wala man lang magawa upang maibigay ang kailangan ng anak? Ito'y isang larawang itim. Ulitin ko lang, ito'y isang larawang itim. Aminin natin, napaka-negatibo ng kulay na itim sa atin, na siyang tanging kulay na maaaring iugnay sa akda. Itim na sumisimbolo sa kalungkutan, sakit at kawalan ng pag-asa sa sitwasyong kanilang nararanasan. Dagdag pa dito, sinambit ng ina sa kanyang sarili na, "Binigyan ako ng Diyos ng ganda." Kaya nga mapapansin ninyo, di ba? Sa ikalawang bahagi, parang kinakausap niya yung sarili niya. At ito yung sinabi niya, "Binigyan ako ng Diyos ng ganda.
Maitim na parang gabi ang aking buhok. Maganda at makakalaglag tingin ang aking mga mata. Kulay rosa sa pisngi at kutis ko. Maputing ngipin, ngunit anong halaga sa akin ng lahat kung namamatay ako sa gutom? Kaya kong magtiis, ngunit paano ang aking anak? Okay, so yan po yung sinabi ng ina sa kanyang sarili habang natutulog ang kanyang anak na gutom. Okay, so sabi niya, alin ko yung ganda ko kung nagugutom naman kami? Ako kaya kong magtiis, pero paano naman yung anak ko? Okay, so yun po yung nangyari sa ikalawang bahagi. Ngayon, dumako na tayo sa ikatlong bahagi ng akda. Ayan, mapapansin ninyo, andyan na ang karuwahe. Okay, sino ba ang lulan ng karuwahe? Okay, sa tingin ninyo, ano kaya yung nangyari, no? Sa ikatlong bahagi. Okay, so sa ikatlong bahagi, ito po yung nangyari. Makinig po kayong mabuti. Okay, sa ikatlong bahagi ng akda, may isang mahinang sasakyan na unting-unting lumalakas sa paglapit. Isang karwahe ang parating na hila-hila ng dalawang malulusog na kabayo. Sumilip ang ina sa kanilang wakwak na bintana. Napatingin siya sa nakasakay sa karwahe. Napasigaw siya. Dahil sa kanyang pagsigaw, nagising ang kanyang natutulog na anak at sinabing, "Inang, inang, kain." Ngunit sabi ng ina, "Ang tatay mo, Diyos ko, di ko maiwaksi sa aking puso ang walang utang na loob. Ipinagkatiwala ko sa kanya ang lahat. Ang ganda kong sinamba nila, ang puri kong hinahangaan ng lahat. Ibinigay ko pati ang aking karangalan." Naghihimutok sa galit ang ina dahil nakita niya ang taong nagsamantala sa kanya at ang dahilan kung bakit lugmok sila ngayon sa kahirapan. Bumalik ang sakit at napuno ito ng galit. Ngunit ang anak ay walang ibang ginawa kung hindi humingi ng pagkain hanggang sa ano kaya ang nangyari sa ikaapat o huling bahagi ng kwento. Ulitin ko lang, sa ikatlong bahagi nakita ng ina ang taong nagsamantala sa kanya. Samantalang ang anak nagising dahil sa pagsigaw ng kanyang ina at walang sawang humingi ng pagkain. Nairita ang nanay dyan. Ano kaya ang nangyari sa ikaapat na bahagi? Tunghayan natin. Okay, based from the picture, okay, nakikita natin ng isang babaeng baliw. Tama ba? Okay, tama. Ano kaya yung nangyari? Diba? Nakaka-curious. Sa panghuling bahagi ng akda, tila nairita o napuno ang ina sa anak. Halo-halo na ang kanyang iniisip at nararamdaman. Hanggang sa sinambit ng ina ang mga sumusunod na kataga. "Pagkain? Hihingi ka sa akin ng pagkain kahit wala akong maibigay?" Nagsasalita ang anak, ngunit sinakal siya ng kanyang ina. "Oo, mamatay ka. Mamatay ka sa aking mga kamay nang di ka na maghirap ng gaya ko." Pagkatapos, nangingitim niyang bitawa ng kanyang anak at napatingin sa kalagayan ng anak at humalakhak ng kakilakilabot ang baliw. Ang babae ay nasiraan ng bait. Okay? Dahil sa pagkairata ng nanay, nasakal niya yung anak niya na siyang naging dahilan kung bakit namatay ang bata. Okay? At sa huling bahagi po ng kwento, nabaliw ang nanay. Okay? Ngayon ang tanong, nakuha niyo po ba yung talakayan
Yung akda, maliwanag ba siya sa inyo? Okay, maliwanag ba siya? Kung maliwanag nga, pasabi ang aba. Siyempre po. Okay, maliwanag ba? Okay, ngayon naman, dumako tayo sa paglalagom. Kung ikaw ang ina sa akda, gagawin mo rin ba ang ginawa ng ina sa kanyang anak? Ulitin ko lang, kung ikaw ang ina sa akda, gagawin mo rin ba ang ginawa ng ina sa kanyang anak? Gagawin nyo rin ba na papatayin nyo yung anak nyo? Siguro some of you pwedeng sabihin hindi, di ba? Pero some of you pwedeng sabihin oo, di ba? May mga ganon eh. Depende kasi yan sa tao. Pero lagumin na natin yung pinag-usapan po natin, no? Kagaya ng kantang Iingatan Ka, ang ina sa akda ay mapagkalingang ina. Kung susuriin nating mabuti, iniwan siya ng lalaki pero nataguyod niya ang kanyang anak. Ina ang nagbibigay ng buhay, ngunit sa kwento, ina rin ang nagwakas ng buhay sa kanyang anak. Sa kantang Ugoy ng Duyan, ipinapaalala sa atin ang mga hirap at sakripisyong ginagawa ng ating mga ina para sa atin. Ngunit ang tanong, hanggang saan at kailan kaya nila kayang iugoy ang ating mga duyan? Sabi nga nila, always expect the unexpected. Walang makakaalam sa mga mangyayari. Sa akda, masasabi natin sa moralistikong pananaw, since napag-usapan na natin ang mga teoryang pampanitikan, di ba? Sa moralistikong pananaw, mali yung ginawa ng ina dahil pinatay niya ang kanyang anak. Samantalang ang iba ay kanino-kanino na lumalapit pero hindi pa rin mabiyayaan ng anak. Ngunit, kung titignan natin sa dulog na realidad ng buhay, ginawa lang ng ina ang tingin niyang nakakabuti sa kanyang anak upang matapos na ang paghihirap nito sa kagutuman. Okay? So, yun daw yun. Sa realistiko, nagawa niya lang daw yun para tapusin na yung paghihirap ng anak niya. Ngunit, sa kabila ng mga pagsubok at hirap ng buhay, okay, nagmamaliw na ba ang pagmamahal mo sa anak mo? Sabi nga nila, love can conquer all. At maniwala lang tayo na there's always a rainbow after the rain. Wala daw tayong karapatang husgahan ang isang ina sa kanyang pagiging ina. Dahil sabi nga nila, a mother is a mother in different ways. At saka, nararanasan kasi ng mga ina ang tinatawag nating postpartum depression. Ang postpartum depression, hindi lang siya nangyayari or natatapos after giving birth. Hindi po ganon. Even matanda na yung bata, nakakaranas pa rin ang ina ng mga postpartum, yung mga stress, especially kung nakita mo yung taong nanakit sa'yo, di ba? Halo-halo na yung mararamdaman mo. Pero, di ko naman sinasabi na bakit naging ganon. Ang tinitignan natin, yung mga dulog. Sa moralistiko, mali yung ginawa ng ina. Sa realistikong pananaw, tama yon. Kasi daw, tinapos niya lang yung paghihirap niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, wala tayong karapatan husgahan ang isang ina sa kung paano siya maging ina. Kasi nga, ang mga nanay, iba-iba sila ng paraan kung paano sila magiging nanay. Okay? So, yun po ang akdang Larawang Itim. I hope, nakasabay po kayo. Naging maliwanag ba siya sa inyo? Okay, next week, magkita-kita po tayo, di ba? And I hope everything is fine at lahat ay klaro. Okay? Muli, bago tayo maghiwa-hiwalay, syempre nais ko munang ikintalang salita, abakada. So, tandaan nyo lagi ito, abot kamay nyo na ang inyong mga pangarap. Bakit ka pa susuko kung kaya at kakayanin pa sapagkat darating ang araw na magsisipag tapos kayo. So, pasensya na, since it's a recorded discussion, so expect
na walang gaanong interaction, kaya tuloy-tuloy po siya. At saka, isa po siyang maikling kwento, okay? Pero again, I hope everything is clear. Again, a pleasant morning, afternoon sa inyo, and I hope you learned something. So, good day everyone. Mag-ingat po kayo. Good day.